At ngayon mga kapuso, kasama pa rin syempre natin si Attorney Cayosa, dating presidente po ng IBP. Attorney, papa-explain lang po sana namin kung in detail, no? In more detail. Napag-usapan na natin kanina kung ano yung notice of disallowance. Ibig sabihin, di ba, pag may notice of disallowance, kailangan ibalik yung pera. Pero may mga pagkakataon ba, Attorney, na syempre, paano kung hindi maibalik yung pera? Well, pananagutan nila yun. No? Lalo na kung naging final na yung decision ng COA. Of course, there's a process. At, alam naman natin na yung COA, yung decision, pwede mo pang i-appeal all the way up to the Supreme Court. But the status is disallowed yan. So merong kang standing obligation to return it. Kasi nga, unless that is overturned by a final decision all the way up to the Supreme Court, yun yung batas, yun yung masusunod. So the pressure or responsibility nandun sa disallowed agency. So it is also, kaya siguro ito nga naging basehan ng impeachment kasi meron ng desisyon yung COA. So hindi naman kinakailangan, Pia, na maging final all the way up to the Supreme Court yung finding ng COA para maging basehan ng isang impeachment charge. Sapagkat yung impeachment charge naman, hindi ho naman to criminal case. So kung meron ng prima facie case, evidence, which is the disallowance, at yung mga nakita nilang mga resibo, yan ang galing kasi sa COA yan eh. Nasumpina ng House Subcommittee on Justice noon. So, yun ang naging basehan nila. So, ngayon, sa pagpipresent ng COA, ng testigo, hindi detalye nila. Yung mga dokumento, o i-identify nila, yung mga dokumento, mga resibo, mga questionable mga transaction, na binigay noon sa House Committee on Justice. At i-explain nila kung bakit ito ang basehan na naging disallowed yung mga transaction. Sabi niyo po, Attorney, na pwede pa namang i-apela, di po ba? So, pero yung pagbalik ng pera, can you wait after appeal, after final decision? Well, if they go to court, Pwede nila sabihin. they'll have to wait for that naman. So, kaya nga ang panawagan natin dito, dapat naman pagdating sa Supreme Court, hindi na dapat matagal. Kasi ang track record ng Supreme Court kung minsan masyadong mabagal eh. So, it is ang primary jurisdiction, ang mas nakakaalam talaga pagdating sa audit, yung pagsa-safeguard ng kaban ng bayan, COA. Maraming technicality, alam nila yung mga detalye. So, yung mga korte, hindi na nila masyadong tinitingnan yung questions of fact yan. Nagtitiwala dapat sila dun sa constitutional body na may primary jurisdiction, authority, and responsibility para tignan ito. So, we hope na hindi na naman ito magtatagal kung sakasakaling datalin sa korte. But the pendency of the case in the Supreme Court or the Court of or wherever should not stop the impeachment case kasi totally iba naman yung impeachment case. So, kapag meron ganitong notice of disallowance, Attorney, so halimbawa, ito, nagkaroon ng notice of disallowance sa OVP, paano naapektuhan yung budget or yung pag-release ng pondo sa isang kahit anong ahensya na makatanggap ng notice of disallowance? Ang proseso dyan, Pia, once na may mga irregularity at nadidisallow yan, so maaring patigilin muna yung paggamit ng pondo yan. As a matter of fact, kung titignan natin yung COA Circular 2015-01, ang nakalagay doon, dapat within 7 days nung paggamit ng sinumang binigyan ng pera, dapat may liquidation report. At yan, at every quarter o after 30 days, after every quarter or after 30 days after the project or the activity is done, dapat gumagawa ng accomplishment report yung ahensya. Kung wala yun, ay hindi na magre-release ulit. Yun ang nasa circular. Kaya nagtataka tayo, bakit ito paulit-ulit every quarter? So, kailangan i-explain din ng COA bakit nangyari ito. Because if you look at the circular, dapat kung hindi na ito na explain o kaya na-liquidate ng maayos yung mga naunang transaksyon o periods, hindi na dapat naglalabas ng pera dito. So, COA has a lot of explaining to do also. Pero para lang malinaw, Attorney, ang COA circular na ito, saying that you have to liquidate within 7 days, tapos kailangan may accomplishment report, hindi bago itong COA circular na ito. Ito ay matagal ng circular. Natagal na, 2015 pa ito. Ang
COA pa noong panahon pa ni President Aquino. So, and this is not only a COA circular, Pia. It is a joint circular. COA, DILG. But DILG, kasi siya ang ng kapulisan intelligence agency yung kapulisan. DND, National Defense, kasi AFP nandun, no? NICA nandun. Tapos, yung GCG, yung governance kwan ng mga government-owned and controlled corporate. So ito yung mga, at DBM, siyempre kasi DBM yung nagre-release ng pera. So it's a joint circular. 2015 pa ito. Ito yung batayan ng lahat ng confidential and intelligence funds. Yung mga requirements para magkaroon kanyan, yung mga kinakailangang documentation na para maayos ang liquidation at yung mga deadlines, mga reports na kinakailangan bago ka maka-access nito. Yung joint circular na yun, Attorney, is particularly for the use of confidential and Intelligence intelligence and funds. confidential fund. Okay. Oo. So, Attorney, baka pwede natin pag-usapan kasi nakakalito, di ba? Pag narinig mo, confidential funds, intelligence funds, iisipin mo na, hindi, gaya ng sinabi nyo kanina, di ba? Hindi naman ibig sabihin na porket confidential, hindi mo pwedeng sabihin kung saan mo ginamit. Ano nga ba talaga ang pinagagamitan ng confidential funds? Ang nasa batas, no? At nasa COA circular, ang confidential fund gagamitin for intelligence gathering, information gathering, peace and order, yung mga security matters. Kaya nga nagtataka ang nakakaalam, ay bakit merong confidential fund, intelligence fund ang OVP o kaya DepEd? Hindi naman yan intelligence gathering, hindi naman involved sa national security, hindi naman siya yung main department in charge of peace and order. So doon pa lang, kasi ito parang pagkaalala ko, transfer ng Office of the President doon sa Vice President niya nung magkaibigan pa sila. So siguro hiningi ito, but also kailangan ding magpaliwanag ang Office of the President bakit ito transfer sa kanila. Kasi doon pa lang, medyo magtataka ka na. But assuming discretion yan ng Presidente at meron rason, siguro may request, hindi natin alam, yung paggamit, hindi ka rin exempted. So tama yung sabi mo kanina, and I reiterate, na hindi totoo na dahil confidential or intelligence fund, hindi mo na kinakailangang i-explain. Ang requirement lang, yung mga resibo, yung mga transaction, mga reports, isisil yan ng envelope at hahawakan yan ng Intelligence and Confidential Fund Audit Unit ng COA. Meron ding kopya nung ahensya na nasasangkot. So, hindi totoo na hindi pwedeng tignan yan. So ngayon, titignan nila, ilalabas talaga yan ng COA. Kasi nga, may nasasakdal na. So technically, Attorney, sino lang ba ang entitled to confidential and intelligence funds? Usually, yung mga ahensya na may kinalaman sa national security, intelligence gathering, at saka peace and order. Ito yung AFP, DND, PDEA, yung DILG, yung PNP, at saka yung local government units. Not all local government units. And then meron ding mga government-owned and controlled corporations because of their functions, nagkakaroon ng confidential fund. But all of this, kailangan may approval at nasa budget dapat yan. At yung paggastos nito, hindi automatic. May approval ang presidente at may mga report na kailangang isasubmit regularly so sa presidente, Senate President, Speaker of the House at dun sa secretary ng agency na may hawak ng mga institusyon na ito. So, yun ang hindi lang ho yung liquidation ang requirement, dapat kasama yan dun sa plano every year, yung tinatawag na physical and financial plan ng bawat ahensya na nabibigyan ng confidential fund.